Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Oras na para magbayanihan, hindi magnakawan. Ito ang mensaheng lumutang sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. matapos niyang kondenahin ang sunod-sunod na insidente ng fuel theft at hoarding sa gitna ng tumitinding energy crisis sa bansa. Sa kanyang vlog na Pinanguluhang Bayanihan, iginiit ng Pangulo na hindi dapat manaig ang pansariling interes sa panahon ng krisis. Sabi niya, ito ang panahon para ipakita at isabuhay ang inyong pagka-Pilipino. Ang sarap pakinggan, ano? Kailang kahit anong ganda ng salita mo, kung wala ka ng credibility nagsasalita, hindi ka susundin. Sa halip na samantalahin ang sitwasyon, hinikayat ni Marcos Jr. ang publiko na pairalin ang malasakit at pagtutulungan. Sabi niya, sa panahon ng kagipitan, dapat ay mangibabaw ang ating pakikipagkapwa-tao. Ito ang kabayanihan na maaari nating ipakita ngayon. Nakakalungkot at nakakagalit din ang iba sa ating mga nakikitang insidente kamakailan. Dahil sa kalagitnaan nitong pinagdadaanan natin ay pinili nilang isipin na lang ang kanilang mga sarili. Wow! Palakpakan naman natin ang Pangulo. Sinasabi niya, huwag kayong makasarili. Isipin nyo rin ang kapakanan ng nakakarami. Magtulungan tayo, huwag kayong magnakaw. Panahon na ito ng krisis, tapos panawagan lang ang iyong kuhan, nako, mahina talaga. Oh, insidente ng nakawan, anong gagawin nyo? Pakitaan mo ng sample. Kaya kung hindi mo sampelan, yung mga nag-hoarding, nagnanakaw ng fuel, tinatago, gagawin pa rin nila yun. Kasi basically, ang tao is selfish. Basically, ang tao is greedy. Pag may pagkakataon na, ito na pagkakataon, kumita ng ano. O, anong sabi ni Senator Marcoleta? Yung mga oil companies, nakabili sila ng langis, mura. Tapos biglang tinaas nilang presyo. Estimate ni Senator Marcoleta is 3 billion per day ang kita ng mga oil companies. Anong aksyon ng gobyerno? Wala lang. Hanggang ganyan, vlog-vlog lang. Malayo kay Tatay Digong natin. Oh, tanimbala noon. Malala nyo, tanimbala, grabing kahihiyan, grabing perhiso na naidulot ng tanimbala panahon ng Pinoy administration. Tapos sasabihin pa ng Pinoy, hindi, isolated case lang yan. Anong isolated case? Daming nabibiktima, napapahiya tayo, mga foreigners pa nabibiktima. O ngayon, bumabalik na naman. Kung hindi tanimbala, nakaw pera. Bakit? Nasa leadership yan. Oh. Style Digong. Nung umupo siya, salita lang ginamit niya. Kailang yung credibility niya magsalita iba. Sabi niya, sige, ituloy niyo yan. Ipapakain ko sa inyo ang bala. O anong nangyari? Di nanginig sila. Kasi yung nagsasalitang presidente, alam nila, Digong yan. Iba yan. Itong nagsasalita ngayon, anong image? Sobrang bait yan, bay. Hindi siya marunong magalit. Kaya ganyan lang, vlog lang siya. Ano sinasabi niya? Ipakita ng ating pagka-Pilipino. Magtulungan tayo, huwag magnakawan. Ano ngayon ang issue ng gobyernong ito? Ang issue is maleta. Ang issue is flood control scam. Ang dami, bilyones, trilyones ang nawawala, ninakaw sa kaban ng bayan. Ano ngayon? May napakulong? Meron naman. Mga dilis. I can assure you, sabi ng Pangulo, they will spend their Christmas in jail. Ay, hindi naman siya napakyas.
Merong isa, si Sara Diskaya na pakulong nila. Siya, hanggang ngayon wala pa. Hoy, nadagdagan naman nung January, ex-Senator Revilla. How about the others? Na pinaghinalaw, nagnakaw. Wala. Nandyan, Brave 18 Marines. Binabaliwala. Lacking in believability daw. May kaso daw, may kung ano-anong sinasabi. Oh, ang taong bayan, naghintay, kailan imbestigan? Walang investigasyon. Nakawan yan. Bakit hindi imbestigan? Tapos mananawagan kayo, huwag magnakawan! Ambot na lang kung may maniwala. So it's all about leadership. Vlog-vlog dyan na paniniwalaan ba ng taong bayan, yung vlog-vlog na yan? Meron siguro. Kaya lang ako, opinion ko lang ito, hindi na ako maniwala sa mga ganyang panawagan ng Pangulo. Nakita niya yung yung sabi ni Senator Lacson na kailangan ng Pangulo maging bastonero. Ayan, mayroon pang pagkakataon kung gusto niya. Bastonero. Desperate moments needs desperate solutions. Para matakot ang mga kung ganyan na magbayanihan sa vlog. Bakit hindi ako naniwala kay Tatay Digong noon ba? Sinabi niya na, mahinang leader yan. Huwag kayong magsisi. Huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Ang sinisisi ko ngayon, sarili ko. Kasi I have been warned by our beloved Tatay Digong na mahina yung kandidato nyo. Sige, botohan nyo kung gusto nyo. Ito na ngayon. Hanggang vlog-vlog lang. Magbayanihan. Huwag magnakawan. Wow. Unahin natin ang bayan. Ang gaganda yung sinasabi nyo. Ito ang panahon para ipakita sa buhay ang inyong pagka-Pilipino. Ang palasyo ba? Pinapakita ba nila ang kanilang pagka-Pilipino? Mahal ba nila ang taong bayan? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong